ako nang gigigil. Lalo silang mag-iimbento, lalo kong itotodo yung pagtulong ko! Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga Iskoyans na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So ang topic natin ngayon for today sa video is Pambi. Sinisiraan daw siya ng mga vlogger at hinaharang daw ang kanyang pagtulong. Yan guys, yan ang ating pag-uusapan ngayon na kung saan itong si Pambi nagsalita sa maraming tao, di ba? Nagdadrama siya kung ano-ano daw ang mga kasiraang binabato sa kanya. Pero bago yan, panoorin muna po natin mismo yung kanyang video pagkatapos ituloy po natin ang ating reaksyon sa kanyang mga sinasabi. So narito na po itong si Pambi. Alright? Ako nang gigigil. Pasok. Lalo silang mag-iimbento, lalo kong itotodo yung pagtulong ko! Ang dami ko na pong experience. Marami ng problemang nilutas, marami ng pinalaking kumpanya. Hanggang ngayon, nagmamanage tayo ng international luxury brands. Yun po ang dadaling ko sa Maynila, yung experience natin. Alam niyo ba, minsan di pa kami makalapag sa mga lugar na ganito. Pinipigilan kami magbigay ng tulong. Alam niyo ba, sa social media, puro imbentong paninira na po ang ginagawa sa akin. Minsan nasasaktan na po ako eh. Gina-hire nila lahat ng mga vlogger para magsalita ng masasama, ng magdudumi, para siraan ako, Nay. Para itigil ko yung pagtulong ko, para itigil ko yung pagbigay ng pag-asa at pagbago ng buhay ng mga kababayan natin. Pero hindi sila magtatagumpay. So yung mga ka-Iskoyan, no, napanood nyo, di ba? Anong masasabi nyo dito? Ang sabi niya, lalo daw siyang sinisiraan, lalo daw siyang nanggigigil na magbigay ng tulong. So unang-una, wala naman pong pumipigil sa kanya, lalo na tayo mga Iskoyans, di ba? Lalo na po ako. Matagal ko na sinasabi, pagka may mga topic tayo ganito na tumutulong, itong si Pambi, kahit itong si Mayora ay tumutulong, okay lang yun, wala namang problema. Dahil unang-una, wala pong masama sa pagtulong kahit hindi po natin sila sinusuportahan, silang dalawa ni Mayora. Dahil kailangan po yan ng ating mahihirap na kababayan. Kaya hindi po natin kinukondena na yung pagtulong, kundi sinusuportahan po natin yan. At siyempre, nakikinabang ang ating mga kababayan. Pero siyempre, di ba, ang lahat naman ng kandidato, pag pinakinggan mo, lahat tumutulong, lahat gustong tumulong, di ba? Kasama yan sa mga pangako nila para makakuha ng boto, di ba? Pero kung pinag-uusapan lang po, ay pagtulong, siyempre, si Boss Y, hindi yan papahuli. Sandamakmak, di ba? Sandamakmak ang kanyang mga itinulong. Kasi kung maalala niyo, di ba? 20 years na po siyang councilor at kasama na yung pagka-vice mayor tsaka mayor niya. Sa dami ng taong lumapit sa kanya ay natulungan niya. Yung iba, wala na sa social media, hindi na po natin nakita. Mga personal na tulong yan na ayaw ilabas ni Yorme. Bukod pa sa talaga nga nakikita natin. Di ba? Kung maalala nyo, yung 100 million na dinonate sa kanya, lahat yun tinulong nitong si Boss Y. At marami pang tulong na kanyang ginawa. Di ba? At ang sabi pa niya, marami na daw siyang experience. Di ba? Ang sabi niya, yung siya pa rin daw ang nagmamanage ng mga international luxury car. Yan daw ang dadalhin niya sa Maynila. Pero ang tanong, sino naman ang makikinabang dyan sa mga luxury cars na yan? Unang-una siya po, kasi negosyo niya yan, di ba? Pangalawa, yung mga negosyante, kailangan ba yan ng mga mahihirap? Unang-una, wala naman pong kotse yung mga mahihirap, di ba? Bago nila ibili ng kotse, pagkain muna, iuna muna yung pagkain.
So, ibig sabihin, ang nakikinabang lang dyan sa kanyang sinasabi, yung mga negosyante lang, di ba? Pero, ano nga ba talaga kailangan lang ng tao? 4 po na basic lang ang kailangan na tao, which is nagawa na nga ni Yorme. Una, ano pinaka-importante, di ba? Siyempre, yung education. Ano bang ginawa ni Yorme sa education? Nagpatayo lang naman siya ng public world class na fully air condition. Alam naman po natin lahat yan, di ba? 4 ang pinatayo niya. Na ngayon ay pinakikinabangan na ng estudyante, mga teachers, at tuwang-tuwa po ang magulang. At siyempre may pakinabang yan sa ating bansa. Nagiging quality po ang education. Pangalawa, ano ba? Di ba? Pangalawa ay yung kalusugan, yung health. Di ba? Kasi pagka nagkasakit ngayon, ang hirap po, di ba? Lalo na kung wala ka naman pera pang pa-check up sa private, natural, pupunta ka sa mga public. O ano bang ginawa ni Yorme? Hospital ng Maynila, di ba? Bagong hospital ng Maynila, dekalidad, mala St. Luke's, mala Makati Med, na talagang hindi mo pwedeng sabihin na public. Daig pa actually yung private. Tinaas niya yung antas ng kalusugan ni Yorme na kung saan ay hindi pa nagagawa ng ibang mga nanunungkulan. Pangatlo, ano po ba yung pangatlo? Housing, di ba? Tinarget niya yung mga kababayan nating squatter na dahil naranasan niya yung magiging squatter, nangarap siya na bibigyan ng dekalidad na pabahay. Di ba? Matino at panatag ang kanilang buhay. Iyan na nga yung condominium, di ba? Binondominium, Pedro Hill at San Sebastian residence na kung saan binenta na nga ito ni Mayora. Di ba? Ginawang rentoon. At ang pangapat, yung create job, sabi ni Boss Y. Importante, siyempre, na may hanap buhay ang lahat dahil hindi ka naman mabubuhay kung wala ka namang hanap buhay. Di ba? So, yung 4 lang po yun. Hindi mo na kailangan maging matalino pa. At kung merong nangangako dyan, di ba? Hindi pa nila nagagawa, pangako pa lang. Pero si Yorme, may resibo na. Gawa na. Di ba? At ang sabi pa ni Spambi, pinipigilan daw sila na lumapag kung saan nila gustong mangampanya. Tanong, sino po bang pumipigil sa kanila? Alangan naman itong si Boss Y. Wala naman siya sa pwesto sa gobyerno, di ba? Malamang sa alamang, baka si Mayora yun. Di natin alam. Pero mas malabo pa sa sabaw ng pusit na si Boss Y yun ang pumipigil sa kanya, di ba? At ang sinasabi niya, di ba, puro paninira na lang. Ang ginagawa sa akin, nag-hire sila ng maraming vlogger para ako siraan. Sinisiraan po ba natin? Di ba? Bilang isang vlogger. Hindi po. Nagkukwento lang tayo. Ikinukumpara lang natin siya kay Boss Y. Di ba? Dahil si Boss Y, may resibo na nga. May nagawa na. Kitang-kita na po. Alam naman natin kung ano ang legacy ni Boss Y. Pero ano bang punto natin pag tinatapik natin siya? Na hindi natin pwedeng pagkatiwala sa bago. Di ba? Kahit sa luma pa, hindi nga nagawa ni Mayora, di ba? Ang kailangan po natin, yung talagang si Boss Y, na mabilis kumilos, may resibo, may pagmamahal, di ba? Sa mga mahihirap, alam niya ang kalagayan ng mahirap dahil galing nga siya sa hirap. Alam niya yung sitwasyon ng bawat sinasakupan niya. Alam niya lahat dahil nga pinanggalingan niya ay pawang mga nakasalamuhan niya, yung mga mahihirap. Kaya alam po ang kalagayan ni Boss Y. Yun ang pinupunto natin dito, hindi natin sa sinisiraan. Kasi napakahirap po, di ba? Ang maging mayor, para lang ipagkatiwala natin sa baguhan. Bakit ka pa susugal niyan, di ba? Nandito na nga si Boss Y. May experience yan, nagawa na. Ibig sabihin, lagi ko sinasabi dito, may blueprint na. Pag upong-upo niya, i-implement na lang niya kasi nga nagawa niya na yan. Hindi kagaya pagbago sinasabi niya. Di ba? Siya daw, mangangapa pa po yan. Aaralin pa kung paano mag-mayor. Di ba? Sa kakaaral niya, baka ubos na ang 3 years niya, wala pa siyang nagagawa. Kaya kumaga, dito po sinasabi lang natin na the best si Boss Y na piliin ng ating mga kababayan
Manileño. Dahil subok na po. Di ba? Subok na po si Boss Y at wala ka nang hahanapin pa. Itutuloy na lang ni Boss Y. Di ba? So mamaya po, ilalive natin to. Pag-usapan pa natin ng mas malalim pa sa mga ka-Iskoinians natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ano pong masasabi niyo mga ka-Iskoinians dito sa mga pasaring o patutsada nitong si Spam B? Alright, so hanggang dito lang po. Abangan niyo susunod kong vlog. Thank you very much po. At pagpalain tayo ng poong may kapal. Like, share, and subscribe po. Manila, God bless. Thank you so much po.